stand therefore, siya po ay nasa present tense kasi dapat araw-araw tayong handa na ipaglaban at protektahan ang ating mga sarili laban sa mga ginagawa ng kaaway para po tayo ay matukso. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan ninyo last week, pero maniwala po kayo sa akin, may ginawa si Satanas para kayo mag-fall sa kasalanan. And I pray nagtagumpay po tayo. We were able to resist the devil. Satan is always on the watch for us to be tempted so that we would fall in sin. Yung pong sinabi ni Apostol Pablo na stand therefore, it is an emphatic command. It's very strong words. Galing kay Apostol Pablo na sinasabi po niya sa mga mananampalataya, hold your position. Be immovable. Kagaya ng isang napakalaking puno na malalim na yung pinagkaugatan sa lupa, kahit na anong lakas ng bagyo, hindi po siya matitibag. Ganun po dapat tayong mga mananampalataya. We must hold our ground. Mananatili tayo sa ating mga conviction even if yung ating workplace ay iba ang ginagawa, ayaw ng Panginoon. Mananatili tayo sa ating mga katuruan even if yung mga kaklase natin ayaw maniwala kay Jesus Christ. We will remain immovable. We will stand our ground. We will stand for the Lord Jesus Christ. Yun po yung pinaka-lesson na gusto po nating ibigay sa bawat isa sa buwan ng October. Bilang mananampalataya, alamin mo yung pinaniniwalaan mo, manindigan ka dyan, ipaliwanag mo yan, ipagtanggol mo. Because we are soldiers. We are fighting an invisible war with Satan and his hordes. Ito pong sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians ay sinabi din po niya sa ibang paraan sa kanya pong ibang mga sulat. Halimbawa po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Sabi doon ni Apostol Paul, be on your guard. Bantayan mo ang sarili mo. Walang ibang pwedeng magbantay sa iyo maliban sa sarili mo. I can never be with you all the time. May mga pagkataon talaga na mag-isa lang tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, be on your guard. Watch out. Be on your guard on what you consume sa social media, sa radyo, sa movie, sa Netflix, at sa kung saan-saan. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Maging matapang daw po tayo. Maging matakas, maging malakas, maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong magpatakot sa ginagawa ng mundong ito para tayo ay puksain at pahintuin ang gawain ng Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man yung ating persecution, we will still live for the Lord. The world is trying to kill us. Alam niyo ba yon? The world is trying to kill us. Look at Charlie Kirk. Kung paano siya pinatahimik ng mga tao na ayaw sa ating Panginoon. Pero ano man ang mangyari, we will stand firm for the Lord. So sinabi din po ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 27, stand firm in one spirit, striving together for the faith of the gospel. Palagi nating ipapangaral ang ating Panginoon. Palagi nating ipagsasabi ang mabuting balita sa lahat ng tao, even though ito po ay hindi magandang pakinggan sa kanila. The gospel is unpopular, but it is the truth of God's word. At yun dapat yung ating pinapangaral. The gospel offends many people, but it is the truth of the word of God. Kailangan natin siyang pakawalan, kailangan natin siyang ipangaral. When we say stand firm, unang-una, it means we resist deception. Kailangan po natin ma-identify kung ano yung mga maling katuruan out there at bilang ang mga mananampalataya, hindi po natin sila tatanggapin. Hindi po natin sila e-entertain. We have to resist deception na hindi po tayo papayag sa mga pinapagawa sa atin ng kaaway na alam naman po natin hindi niya gusto to begin with. Ginagamit ng kaaway ang ating kultura, ang ating lipunan para magpasok ng mga ungodly lifestyle and ungodly values. Bilang mga mananampalataya, we must be filter.
kailangan nating i-filter yung mga bagay na yon para hindi po tayo maapektuhan. We must remain faithful under pressure. The world will pressure us to sin. Gagawin ng mundong ito ang lahat ng pwede nilang gawin para lang magkasala ka. Because they want you to live an unhealthy spiritual life. At sana po bilang mga mananampalataya, ano man yung pressure na ibigay sa atin, hindi po tayo bibigay. Hindi po tayo mag-give in. Kagaya ng ginawa kay Daniel sa Daniel chapter 6, alam ng mga kasama niya sa trabaho na si Daniel ay palagi nananalangin sa kanyang Panginoon. Anong ginawa nila? Sila ay pumunta sa hari at kinonvince nila yung hari. Simula ngayong araw na to, wala ibang pwede mag-pray sa ibang Diyos maliban sa hari. It was a law that prohibits Daniel to pray to Yahweh. Anong ginawa ni Daniel? Nag-pray pa rin siya kay Yahweh. Hindi siya nagpadala sa pressure ng mundong ito. Kagaya ng mga alagad na sinabihan ng Sanhedrin, do not preach about Jesus Christ anymore in Jerusalem. Anong sagot ng mga alagad? We would rather obey God than men. Palagi tayong pinipressure ng mundo na magkasala, pero sana po alam natin kung ano yung ating mga pinaniniwalaan. It also means we hold the truth even when culture or circumstances shift. Mga kapatid, sana alam natin yung ating katotohanan. When I say katotohanan, yung ating katuruan bilang mga mananampalataya. And that is our first point ngayong umaga. Yun po yung ating first item. The core commitment or yung the belt of truth. Yun po yung unang item na ating pag-uusapan na part po ng armor of God. Okay? So, nung sinulat po ito ni Apostol Pablo, may mga nagasabi po na ito po ay ginawa ni Apostol Pablo habang siya po ay nasa kulungan at meron po siyang bantay na Roman soldier. At kung ano yung uniform ng Roman soldier na yon, doon po niya ginawa yung kanyang sulat with regards po sa armor of God. At nakita po ni Pablo na yung mga Roman soldier, meron po silang belt na ito po yung nagsisecure na kanilang uniform. Ito po yung ginagamit nila para yung kanilang inner shirt or inner garment ay hindi maging loose, maging masikip, maging fit sa kanila. Kasi pag lumaban sila na maluwag ang kanilang uniform, mahirapan silang kumilos. So yun po yung function ng belt of truth. O yun po yung function ng belt. Ginagawa niyang mahigpit, ginagawa niyang fit yung uniform ng sundalo upang sa ganon, pag siya ay lumaban, hindi siya matatalo kagad kasi nga at isang kanyang mga kilos. The belt also provided core strength. It held the Roman soldiers' money bag, the harness from which the sword was suspended. Without the belt, the soldier was unwieldy, vulnerable, and disarmed. In other words, the belt holds the uniform together. The belt of truth, or the truth of God, should hold us together. Dapat yun yung nagpapalatag sa atin, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, we must be truth seekers. We must love the truth. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 17, kung ating mo titingnan saglit, verse 17, sa kanya pong high priestly prayer, John 17 verse 17, sanctify them in the truth, your word is truth. Sabi ng ating Panginoon, ang kanyang prayer request sa God the Father, sila ay iyong isanctify, iset apart sa katotohanan. Anong katotohanan yon? Ang salita ng Diyos. So nung sinabing belt of truth, armor of God, ano yon? The Word of God. Kailangan ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. Kailangan ang nag-hold sa ating buhay ay ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag yung ating hold sa salita ng Diyos ay masyadong maluwag, madali po tayong maisira ng kaaway. Madali niya tayong madadala
sa isang lifestyle na alam naman nating ayaw ng ating Panginoon. Because we have no idea what's going on. Because we do not know what is the truth of the Word of God. Ang iyong spiritual life ay dapat nakasalalay sa katotohanan ng salita ng Diyos. So pag meron pong belt, nandun po yung idea ng readiness and cohesion. Spiritually, the belt of truth is what holds all other virtues together. It represents spiritual readiness and the coherence of the Christian life. Kapag tayo po ay consistent sa ating pong pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, tayo din po ay namumuhay ng consistent sa ating calling. Because the Word of God holds us together. Anumang aspekto ng buhay natin ay ginagabayan ng salita ng Diyos. How we handle our finances, how we handle our trials, how we face our temptation. Lahat po ng mga yan ay nakasalalay kung gaano po natin kaalam ang salita ng Diyos. Mga kapatid, non-negotiable sa mananampalataya ang Word of God. And I hope you are spending time on your own, inaaral po ninyo ang salita ng Diyos. Dahil po dito mga kapatid, we must check our inner state daily. Kailangan nating tingnan yung buhay natin. Yung buhay ko ba ay consistent sa Word of God? Huwag nating gamitin na standard ng ating buhay yung success stories ng mga artista. Ang gamitin nating standard yung ating mga heroes of faith. Meron po ditong tanong, is there any secret deceit, any area of hypocrisy, any willingness to compromise the truth for comfort? Hindi po madali na manindigan para sa katotohanan, pero yun po yung tamang paraan. Sa isang mundo na punong-puno ng fake news, sana po tayong mga mananampalataya, ang goal lang po talaga natin ay ang katotohanan. Ano ba yung totoo? What is the truth? The end goal of every pursuit is the truth. And this is consistent with the Lord Jesus Christ na ang kanyang sinabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Kung ang Panginoong Yesus ang ating master, siya ang ating sinusunod, at siya yung katotohanan, dapat ang atin lang hinahanap yung katotohanan. Ano ba ang totoo? Hindi yung ano ba yung fake news. Huwag tayong maging instrumento sa pagpalaganap ng mga bagay na nagdudulot lamang ng kasinungalingan sa ibang tao. Ito po yung hamon. Fasten the belt by living a life of uncompromising sincerity. Kung meron tayong isi-share sa ating buhay, whether public man yan o sa social media, sana po yung i-share po natin ay yung katotohanan. Ang hirap niyang gawin ngayon kasi nga, yung AI, sobrang galing ng gumawa ng mga bagay-bagay sa ating mundo. Andiyan pa yung ano yun, yung mukha mo, pumunta sa ibang tao. Deepfake. Ang dami ng paraan ng pamimiki ng information. Pero sana tayong mga mananampalataya, we must always long for the truth. Isang characteristic ng fake news, nag-a-appeal siya sa emotions, hindi sa reason. Kung meron kang nabalitaan, isang balita na nakita mo sa post sa social media, na parang ang kanyang kinikater lang yung emotions mo, para magkaroon ka ng galit, ng inis, sa ibang tao, most likely that is fake news. Wag mong i-press yung share button. Hayaan mo mag-stop sa'yo yun. Again, we must be lovers of truth. Because our Lord is the way, the truth, and the life. Meron pong dalawang truth dito na gusto kong ipaliwanag. Una po yung objective truth. Ito po yung gospel and the scripture. This refers to the external, unchanging revelation of God found in the scripture, centered on the saving work of Jesus Christ. Ito po yung foundational doctrine ng ating pong pananampalataya.
Yun po yung unang truth dito, objective truth. Kailangan po alam natin yung mga aral natin. Hindi pwedeng ang isang mananampalataya ay nag-grow sa kanyang pananampalataya na hindi niya man lang nalalaman yung mga fundamentals ng pananampalataya niya. Doctrine is necessary. I know it's boring, but it is necessary. Kailangan po natin yung katotohanan. Kailangan aral tayo sa ating mga doktrina. Hindi pwedeng iaasa mo na lang yan sa iyong pastor. Dapat ikaw din, on your own, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Meron kang longing sa Word of God. Sabi nga ni Pedro, gaya ng isang bagong silang na sanggol. Kasabikan ninyo ang gatas ng salita ng Diyos. Minsan iisip natin ang pag-aaral ng Bible, ginagawa lang natin yan pagsalong buhay tsaka pag Sunday. That's not true. Kailangan natin ng salita ng Diyos sa araw-araw because sabi ng ating Panginoon kay Satan sa Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi niya ron? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa salita ng Diyos. Marami sa atin, we consume so many knowledge about technology, about fashion, about politics. Walang masama doon, pero wag mong pabayaan ang knowledge ng Word of God na malampasan ka sa buhay na to. Be a student of the Word, regardless of your status. Si Satanas, palagi niyang inaatake yung mga mananampalataya at ang kanyang palagi tinatanong kung ano yung kanyang tinanong kay Eve. Totoo bang sinabi ng Diyos? Di ba yun ang kanyang tanong kay Eve? Did God really say that? It is an attack on God's Word. And Satan is still using the same old strategy. Talaga bang sinabi ng Diyos na ang kasal, lalaki at babae lang? Talaga bang kasalanan na maging homosexual? Talaga bang kasalanan ang extramarital affair? Talaga bang kasalanan ng abortion? It always questions God's clear revelation. At kung kagaya ni Eva na hindi natin masyadong alam yung ating mga katuruan, hindi tayo certain sa salita ng Diyos, we would also question God's Word. And anong nangyari? We would fall into sin and we will invite other people to fall into sin. Kaya napakahalaga na alam natin kung ano ba yung ating pinag-aaralan, pinaniniwalaan. You cannot stand firm if you don't know what you are standing on. Tingnan po natin saglit sa Jude chapter 1 verse 3. Jude chapter 1 verse 3. Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith that was once for all time handed down to the saints. Ito po yung Judas na mabait, ha? Hindi ito yung Judas Iscariote, ha? Patay na po siya nun. This is Jude na alam ko po ito yung kapatid po ni Santiago, half-brother ng ating Panginoon. So sabi ni Jude, gagawa daw po siya ng sulat na sana it's about the salvation of the believers. Yun ang sabi niya. Kaso nga lang, naramdaman niya na mas kailangan niyang mag-appeal sa mga mananampalataya na mag-contend earnestly for the faith. Ano pong ibig sabihin doon? Ipaliwanag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, our doctrine are under attack. Maraming maling katuruan ang naglipanap sa labas ng COCM. Kapag hindi tayo aral sa ating mga pinaniniwalaan, baka madala tayo sa kulto. May mga nagtuturo ng God the Mother. Walang ganun sa Bible. Walang God the Mother.
False teaching po yun. May mga nagtuturo ng kaligtasan ay by set of ritual, by set of works or church attendance. Wala pong ganun sa Bible. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Nung tinukso ni Satan si Jesus Christ, anong ginawa ni Jesus? Nagpadala ba siya ng kidlat? Nagpabagsak ba siya ng comet? Tumawa ba siya ng mga anghel? Naipagsuntukan ba siya? Anong ginagawa niya? Every temptation was met by a chapter and verse. Yung knowledge ng Scripture. It's very important na alam natin yung chapter and verse ng ating mga pinaniniwalaan. Para pagdating nung panahon ng pandarayan ng kaaway, we could say something. Because most of the time, we are on our own. Wala si pastor doon para tulungan ka. Aasa ka sa yung knowledge ng Word of God. Kaya mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kauhawan natin ang Word of God. Huwag yung pag-Sunday lang bukas ang Bible natin. Araw-araw natin buksan. Kung meron kayong binge watching, magkaroon kayo ng binge Bible study. Kung gumagastos kayo ng inyong mga subscription sa Netflix, maggastos din kayo ng inyong Bible study, bili kayo ng mga commentary sa CLC. Baka may ano dyan mga taga CLC na-promote ko kayo. Okay. Pwede ba tingkat yun? Ang goal ko lang, we spend so much money sa ibang mga bagay na kalimutan natin yung ating kaluluwa. And that's sad. Because all of us are called to fight the good fight of the faith. So yun po yung unang truth, objective truth. Pangalawa naman po yung subjective truth. You must live out your truth. Hindi pwedeng mag-aaral ka lang, kailangan mo rin siyang i-apply. This is the internal reality of an honest, sincere life. Live before the Lord. Free from hypocrisy. This is being consistent. Kung ano yung inaaral mo, yun din ang isa sa pamuhay mo. Mga kapatid, ito po ay napakahalaga sa atin dahil marami mga mananampalataya, ang ginagawa nila, they will just study the Word of God, and after that, tapos na. Hindi po ganon. Hindi pwede na mag-aaral ka ng salita ng Diyos, pero walang apply sa buhay mo. Hindi pwedeng head knowledge lang. Tingnan po natin yung ginawa ni Ezra. Ezra chapter 7, verse 10. So kung nakita niyo si Nehemiah, bago po mag-Nehemiah, nandun po si Ezra. Yan. Ezra chapter 7, verse 10. Ito po, ang ganda ng kanyang ginawa. Okay? For Ezra had firmly resolved to study the law of the Lord and to practice it and to teach His statutes and ordinances in Israel. Inaral ni Ezra, pinaktis niya, itinuro niya. That's the cycle. Aralin mo yung salita ng Diyos, isa pamuhay mo, ituro mo sa iba. That's the ideal process of Bible study. Yun yung subjective truth. Isa sa pamuhay mo. Hindi yung head knowledge lang na lagay ka lang ng lagay ng mga information sa utak mo, ang laki na ng utak mo para ka ng si Megamind. O kaya si Tweety Bird. Tingnan mo katabi mo, kung Tweety Bird ba o Megamind. Hindi pwede mag-aaral ka lang, kapatid. Kailangan mo isa pamuhayan. You must practice what you teach. The believer must live a life of moral integrity. Sabi nga po, moral integrity. Kapag tayo po ay namubuhay ng sang-ayon sa salita ng Diyos, we are consistent in public and in private. And that is a rare character today. Kasi ngayon, ang ating definition ng success, maraming pera, maraming kapangyarihan, maraming helicopter. Maraming.
Hindi natin naisip na ang successful life ay living a life of moral integrity. Na walang pwedeng maipinta sa iyo. Na kung aakusahan ka, at the end of the day, mali naman pala silang lahat because you are living a moral life. Nakalimutan natin yun. Na yun ang success ng ating buhay binanampalataya. We live for God and we live consistently. Hindi pera. Hindi kayamanan. Hindi dami ng lupa. Hindi dami ng bahay. It's living a good life for the Lord. Na hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nandadaya. Na wala kang inaagrabyado, wala kang ina-exploit na ibang tao. That is success. Amen? Yun yung ating habulin. Kung bibigyan tayo ng Panginoon ng additional na resources, praise the Lord, pero yung goal natin, moral integrity. Righteous living. At yun po yung ating pangalawang point. Righteousness. Ang outcome ng truth ay righteousness. Kaya nga sila magkasunod eh. The belt of truth and the breastplate of righteousness. Because you are living according to the truth, you will have a righteous life. They come together. Hindi pwedeng ang iyong buhay ay katotohanan pero salbahe nga naman. Walang ganon. Sana hindi ganon. So sabi dito, breastplate of righteousness. Yung pong breastplate, yan po yung defense ng katawan nung isang Roman soldier. Pinoprotektahan po ng breastplate yung mga vital organs, yung puso, yung liver, yung abdomen, yung kidney. Para sa ganon, pag tumama yung pana, hindi ka agad pupunta doon sa vital organ. Dadaan muna siya sa breastplate na gawa sa metal. That is the purpose of the breastplate of righteousness. It serves as your protection. Ganon din po sa ating buhay. If we are living a righteous life, we are protecting our inner life. Your private life is your true character. Amen? Kasi madaling dayain ang public life, pero yung private life, ikaw talaga yon. Kung sino ka pag walang nakatingin. Satan will always accuse us based on our private life. Kung ano yung nangyayari sa loob. Di ba ganun ginawa niya kay, kay Job? Sabi ni Satan kay Yahweh, yan si Job, kaya ka lang naman niya mino-worship kasi in private. Pinagpapala mo siya. Pero sa kaloob-loob niyan, pag tinanggal mo yung mga blessing na yan, susumpa ka niyan. Believe me. Palaging ginagawa ni Satan yun, mga kapatid. Hindi siya one-time event. Sabi ng mga theologians, Satan really does have an audience with the Lord. Para meron silang parang meeting talaga. At ang ginagawa ni Satan, kapag kausap niya ang ating Panginoon, sinisiraan niya ang mga anak ng Diyos. Sinisiraan niya tayo. At sana mga kapatid, tayo po ay magkaroon po ng consistent sa ating mga buhay. Palaging ginagawa ni Satan, he always tells us about our past. Na dati kang sindikato, dati kang manginginom, dati kang addict kasi nag-rehab ka nga, mga ganun. Palaging sinasabi ni Satan sa iyo, yung mga fault mo before. Pero kung ikaw ay mananampalataya, sabi ng Bible, that God has forgiven you and Christ's righteousness was given unto you. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo ng yung nakaraan. Si Christ na ang bahala doon. Whenever that devil tells you about your past, sabi nga, you tell him about his future. Pero ang pakiusap mo sa bawat isa, maging consistent po tayo sa ating private life. Sana wala tayong dummy account. Bakit dummy? Kasi madami. Na yun yung ginagamit mo pang stock sa mga influencer na wala namang magandang content kundi magpa-sexy lang.
Sana wala tayong secret SIM card na ginagamit mo pan-text dun sa isang kapartner mo na di mo naman talaga itong asawa. Sana tayo ay consistent in public tsaka in private. Because if we are living a righteous life, we are protecting ourselves and our family as well. Kaya nga, breastplate of righteousness. This is your protection. Sa lahat ng akusasyon sa iyo ng kaaway, because you have righteousness, you are guarding yourself. Yung pong righteousness po dito, mga kapatid, ito po yung tumutukoy po ito sa imputed righteousness, na kung saan yung pong perfection ni Jesus Christ ay pinagkaloob po sa atin, tapos yun namang ating mga kasalanan ay binigay kay Jesus Christ. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa krus, Father, Father, why have you forsaken me? Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan po natin binigay kay Jesus Christ. Kaya ganun katindi yung kanyang parusa. Kasi lahat ng kasalanan ng mananampalataya sa kanya, binuhos kay Jesus Christ on that day. At kung tayo mananalig kay Jesus, yung kanyang perfection ay ibibigay sa atin ng ating Diyos. Kaya ang tingin sa atin, righteous. Because of what Christ has done for us. Tingnan po natin 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. He made him who knew no sin to be sin in our behalf so that we might become the righteousness of God in him. Sa paningin ng Diyos, dahil sa iyong pananalig kay Jesus, righteous ka na. Not because of your good works, but because of Jesus Christ. Maliban po dito sa imputed righteousness, meron din mo tinatawag na imparted righteousness, na kung saan ito po yung ating pamumuhay na may kabanalan sa bawat araw. Na habang tumatagal, napapaglabanan po natin yung ating mga struggle bilang mananampalataya, at yung ending po nito ay tayo ay mature, tayo ay blameless sa ating pong pamumuhay. Sabi nga po, blameless. Sa pa yan, success din po yan if you can live a blameless life. Sa gitna ng mga kontrobersya sa flood control na yan, ang daming mga inaakusahan ng mga politiko, di ba? Alam nyo, sa tingin ko, ang solution lang nila para masabi nilang talagang sila ay walang kasalanan, ipakita nila ang salin nila. Show to us your asset and liabilities. Pero walang gumagawa. Nahihirapan silang ipakita siguro. Kasi meron silang mga hindi maipaliwanag din. But if you are living a blameless life, you can challenge every person. Sige, look at my life. Parang yung ating Panginoon, He challenged the Pharisees. Anong kasalanan ko? Wala. Wala silang nasabi. Natameme sila. The most effective way to silence your critics is to live a righteous life. Na ginagawa mo yung tama sa harapan ng Diyos at malinis ang konsensya mo. Blameless. Walang dumi, walang bahid. This is what should we pursue. This is what success should look like sa mga mananampalataya. Moral integrity, blameless, righteous living. At pag ginagawa po natin yon, we are protecting ourselves. So yun po yung ating sermon ngayong umaga. We have discussed 2 items of the armor of God. Nandyan po yung belt of truth at nandyan po yung breastplate of righteousness. So after po ng aking prayer, meron po tayong sermon reflection. And please find someone po na inyo pong pwede nyo makausap about sa inyong mga natutunan sa sermon na to. After po ng sermon reflection, yung pong ating response at yung ating pong offering. So I will pray, tapos po nito ay doon na po tayo sa ating pong sermon reflection. Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa pagkakataon na binigay nyo sa amin. Lord, nawa ay palagi naming isipin na we are living in a world that is hostile to us.
because of our faith in you, Lord Jesus Christ. Panginoon, hindi kami naghahanap ng away. Pero handa po namin ipaliwanag yung aming pananampalataya sa mga tao na magtatanong about it. At handa rin po namin itong tayuan at ipagtanggol, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy kami magkaroon ng longing na mag-aral ng iyong salita. Dahil ito po talaga ang ine-expect mo. The only way for us to sustain our souls is to eat daily from your word. Panginoon, nawa ay huwag namin pabayaan yung aming steady diet ng Word of God. Magkaroon kami ng effort na aralin ng Biblia. We are willing to spend our money para masalo pa kaming lumalim sa aming pagkakaunawa ng iyong salita. Sa ganung paraan, Panginoon, inihahanda po namin ang aming sarili sa mga pandarayan ng kaaway upang hindi po kami madala sa maling paumuhay at sa maling katuruan. Panginoon, hinihiling ko po ang bawat isa nandito ngayon, ano man po yung kanyang struggle bilang isang mananampalataya. May you give that person a victory for your name. Lord, hinihiling ko po, tulungan mo kami na makaiwas sa mga compromising activities. Huwag kami pumunta sa mga lugar na magka-compromise sa amin pong identity bilang mananampalataya. Nawa, Panginoon, ang success namin sa buhay ay mabuhay para sa iyo. We live a moral life and a blameless life, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.